sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Para sa House Justice Committee, ito ang dahilan kaya may sapat na basihan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Marian Enriquez. Sa unanimous vote na 53 in favor at walang tumutol, nakitaan ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na basihan ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Kumbinsido silang may nangyaring pang-aabuso sa kanyang confidential funds. May hindi pagdedeklara ng tama sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil hindi tugma sa bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling araw ng impeachment hearing ng House panel, sumentro ang talakayan sa mga video ni VP Sara gaya ng pagbanta sa pamilya ni Pangulong Marcos. Ninyong lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Mismong NBI ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Hindi yun gawa-gawa lang, o hindi yun AI. Yes, ma'am. Nakitaan din ng National Bureau of Investigation o NBI na may reasonable certainty of conviction. Kaya naghain sila ng reklamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na sila sa umano'y assassin na posibleng kinausap ni VP Sara. Bukod sa video na yan, binusisi rin ang ibang pahayag ng bise gaya ng hindi niya pagdalo sa SONA dahil siya raw ang designated survivor. Pati na ang video ni VP Sara na aniya pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President? Yes, Your Honor. Dahil sa mga video na yan, malinaw para sa komite na impeachable offense ang mga pagbabanta ng bise. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Samantala, lumutang ulit sa pagdinigang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue. Laman niyan ang income tax returns ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Mans Carpio. Hirit ng ilang kongresista, i-unbox na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Pero tutol sa unboxing si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ipaubaya na lang daw ito sa Senado na tatayong impeachment court. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng Justice Committee, pabor din sa pagbubukas ng Green Box. Iginiit na dapat ay walang nalalabag na batas sa pagbubukas nito. May binitawan pa nga siyang linya mula sa isang pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero hirit ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag nang buksan ang BIR box ng mag-asawang Duterte Carpio.
Ayon naman sa Defense Counsel ng Bise, hindi naman na raw nila ikinagulat ang desisyon ng House Justice Committee. Muli rin nilang iginiit, hindi na ayon sa saligang batas ang ginawang pagdinig ng komite. Muli namang magpupulong ang komite sa Lunes para aprubahan ang committee report at talakayin ang articles of impeachment. Ito ang ipapasa at pagbobotohan ng lahat ng kongresista sa plenaryo. Target yang gawin sa May 11. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.